Nandito na ang kumpletong Tagalog recap natin ng Peacemaker Season 2 mula Episode 1 hanggang Episode 8. Ang palabas na ito ay isang sci-fi action superhero TV series na na-release ngayong buwan lang at siguradong ika-enjoy niyong lahat na panoorin mga huwan. Mag-relax na at mag-enjoy sa ating astig na palabas at simulan na natin. Habang natutulog sa bahay ng ama niya si Chris Smith o si Peacemaker ay ginising siya ng alaga niyang agila na si Igli dahil nais nitong lumipad sa loob ng quantum unfolding chamber na agad na ginawa nga niya para sa agila. Pagkatapos ay nakakita si Chris ng isang alien sa di kalayuan pero napansin niya si Igli na tinutuka ang isang pinto. Ngunit nang binuksan ni Peacemaker ang pinto ay nakita niya roon ang alternate na bersyon ng ama niyang si Ogie at nagmadaling lumabas siya ng pinto. Makalipas ang 6 na buwan, si Emilia Harcourt ay hindi natanggap sa isang government agency dahil ayon raw sa psychiatrist niya ay mayroon siyang toxic masculinity behavior. Labis na kinasama iyon ang loob ni Emilia at galit na nasuntok ng babae ang dashboard ng kotse niya ng maraming beses. Samantala si Peacemaker ay sumakay sa kotse ni Leota at napag-usapan nila ang pag-divorce sa kanya ni Kia matapos na ma-expose sa publiko ng babae ang mga iligal na aktibidad ng ina niyang si Amanda Waller. Pero dahil sa nakaraang pagligtas ni Chris sa mundo ay tinulungan siya ni Leota na makapunta sa isang abandonadong gusali, kung saan palihim na nagre-recruit ang bilyonaryong si Maxwell Lord para sa Justice Gang kasama sina Guy Gardner o si Green Lantern at si Kendra Saunders o si Hawkgirl. Subalit dahil sa madalas na pagpatay ng mga tao ni Peacemaker upang makamit ang kapayapaan ay hindi siya tinanggap ni na Maxwell. Maya-maya ay naabutan ni Chris si Emilia sa tapat ng apartment nito at pagpasok sa loob ay ginamot niya ang sugat ng babae sa kamay. Napunta raw roon si Chris upang kamustahin ang interview ni Emilia ngunit kalaunan ng nasabi ng babae na isang pagkakamali ang nangyari sa kanila noon ay galit na umalis si Chris ng apartment. Pagsapit ng gabi si John ay palihim na minamatyagan ang bahay ni Chris mula sa utos ni General Rick Flag Sr. Sa kasalukuyan na yon ay dahil sa labis na kalungkutan ay nagdaw si Chris ng party sa bahay niya. Ngunit kalaunan ng Argus agent na si Bordeaux ay ni-report kay Flag na nakadetect siya ng kakaibang enerhiya sa bahay ni Chris at ang General ay sinabihan si John na mag-imbestiga sa bahay. Laking gulat naman ni John na makita si Chris na binuksan ang pinto ng quantum unfolding chamber pero nagsinungaling siya kina Flag na mga taong nagsasaya lang sa party ang nakita niya. Ilang saglit pagpasok uli ni Chris sa misteryosong silid ay labis na nagulat siyang makita roon ang alternate na bersyon ng kapatid niyang si Keith at si Ogie. Pero kahit pa nagtaka ang dalawa kung bakit nandoon si Chris dahil ang alam nila ay nasa Bloodhaven siya ngayon ay masayang uminom silang tatlo ng alak. Maya-maya ay nagtungo si John sa apartment ni Leota upang itanong sa kaibigan kung anong nalalaman niya sa misteryosong silid ni Chris ngunit nasabi ng babae na wala siyang alam rito. Gayunpaman ay binunyag ni John kay Leota na pinapaimbestigahan sa kanya ni Flag si Chris dahil sa pagpatay nito sa anak niya noon. Samantala si Emilia ay pumasok sa isang bar upang uminom ng alak at nang paasar na napasipol ang isang lalaki sa kanya ay doon niya sinimulang makipag-away sa mga kalalakihan roon. Ngunit kahit pa binuhos ni Emilia ang buong lakas at galing ay nagawa siyang ma-overpower sa dami ng mga kalalakihan na umaatake sa kanya hanggang sa nabugbog siya ng mga ito at nilabas ng bar. Sa kasalukuyang iyon nang nagpaalam na kay Chris sina Ogie at Keith na matutulog na sila ay kalaunan ay biglang nakita siya ng alternate na bersyon niya. Subalit dahil inakala ng alternate Peacemaker na nanggagaya siya ng anyo ay inatake siya nito bago makalabas ng pinto. Patuloy na inatake si Chris ng alternate na bersyon niya sa loob ng chamber ngunit nang na-activate niya ang jetpack nito ay aksidenteng natusok ito sa isang matalas na bagay sa kisame na kinamatay nito. 9 na buwan nang nakakalipas nang itinalagang bagong director ng Argus si Rick Flag Sr. at agad na ni-request niya kay John ang mga classified data patungkol sa pagkamatay ng anak niyang si Rick Flag Jr. Ngunit nang napag-alaman ni Flag sa mga datos na pinatay ang anak niya ni Peacemaker ay agad na ipinag-utos niya kay Agent Bordeaux na bantayan ang lahat ng galaw ni Chris. Sa kasalukuyang panahon ay tinawagan ni Chris ang best friend niyang si Chase. Samantala si Agent Fleury ay inatasan ni Bordeaux na samahan si John sa pagbabantay nito sa bahay ni Chris. Ilang saglit ay pumunta si Leota sa harap ng bahay ni Chris at sinabi niya sa lalaki na napag-alaman niya sa isang kaibigan na si Flag ay inatasan ng mga empleyado ng Argus na magsagawa ng surveillance operation sa bahay niya na posibleng dahil sa pagpatay ni Chris sa anak nito noon. Nang natanong naman ni Leota kung ano ang pinto na yon ay inamin ni Chris na yon ang quantum unfolding chamber ng ama niya. Pinayuhan ni Leota ang kaibigan na isuko ang chamber sa otoridad ngunit nag-aalinlangan si Chris. Maya-maya ay dumating na si Chase sa bahay ni Chris at nang pumasok sila sa quantum unfolding chamber ay agad na na-detect ito ni na Fleury.
Ilang saglit ay nagpatulong si Chris kay Chase na putulin ang mga parte ng katawan ng alternate na bersyon niya na kinagulat ng lalaki. Nang nahulog ang cellphone ng labi ay agad na dinampot ito ni Chris at matapos na maputol ng dalawa ang buong katawan ng alternate na bersyon niya ay sinunog ito ni Chris. Pagsapit ng gabi ay pinaghanda ni Agent Fleury ang mga miyembro ng strike team niya upang atakihin ang bahay ni Peacemaker. Maya-maya ay masayang nagdaos ng reunion party ang buong 11th Street Kids team sa rooftop ng apartment ni Emilia, habang si Agent Fleury kasama ang strike team niya ay sinimulan ng sumugod sa bahay ni Chris. Kalaunan nang nadetect ng isang mercenary ang kakaibang enerhiya mula sa pinto ay mabilis na inatake ito ni Eagle. Pagkatapos ay magaling na inatake rin ng American Bald Eagle ang bawat miyembro ng assault team ni Agent Fleury sa loob ng bahay ng amo niya hanggang napunta ang mga ito sa likod. Patuloy na inatake ni Eagle ng napakabilis ang buong assault team hanggang sa napabagsak niya ang mga ito pati na si Agent Fleury. Sa sunod na eksena pag-uwi ni Chris ay dahil sa labis na kalasingan ay na-text niya si Emilia gamit ang cellphone ng alternate na bersyon niya ngunit hindi ito nag-send. Ilang saglit ay pumasok uli si Chris sa misteryosong pinto at habang nasa loob ay nakita niyang na-send na ang text niya at nag-reply sa kanya si Emilia. 3 years ago, napag-usapan ni na Emilia at Flag Jr. ang lihim na relasyon nila ngunit ayaw makipaghiwalay ng lalaki kay June dahil posibleng makagawa ito ng matinding trahedya sa mundo bilang ang Enchantress. Sa kasalukuyang panahon ay pagsapit ng umaga ay nagising si Chris na nasa alternate na dimension pa rin at nakita niya sa text na pumayag si Emilia na mag-usap sila ng personal sa trabaho ng babae. Nagmadali namang sinuot ni Chris ang mga kasuotan ng alternate na bersyon niya pati na ang peace cycle nito. Habang nasa biyahe ay labis na natutuwa ang mga tao na makita si Peacemaker sa kalsada na sobrang kinatuwa rin niya dahil hindi niya nararanasan yon sa sarili niyang dimensyon. Maya-maya pagpunta ni Chris sa tanggapan ng Argos ay kinagulat niyang makita roon ang alternate na bersyon ni Rick Flag Jr. na ang boyfriend pala ni Emilia sa dimensyon na yun. Pero si Emilia ay inaya si Chris na mag-usap sila sa labas. Samantala si Agent Bordeaux ay nagalit kay John dahil sa hindi niya pagsabi sa kanila na may alaga palang agila si Peacemaker. Pero kasama ang Eagle Hunter na si Red Saint Wild ay planong atakihin ni na Bordeaux ang bahay ni Chris dahil sa pagkakaroon nito ng isang dimensional portal sa silid. Pagkatapos ay inassign ni Bordeaux si John na makipagtulungan kay Judo Master. Sa kasalukuyang yun sina Chris at Emilia ay kumain ng hotdog sa kalapit na parke at napag-usapan ng dalawa ang posibleng pag-ayos nila ng nakaraang relasyon nila ngunit biglang napasabugan sila ng terrorist group na ang Sons of Liberty. Agad na hinayjack ng grupo ang isang government building at nagset sila sa loob ng mga bomba bilang pagsabotahe nila sa gobyerno. Pero mula sa rooftop ng katabing gusali ay nagawang makapasok ni Peacemaker sa loob ng government building. Pagkatapos ay dahil sa napakatinding hand-to-hand combat skills ni Peacemaker ay walang kahirap-hirap na napabagsak niya ang karamihan sa mga miyembro ng Sons of Liberty. Ilang saglit sa patuloy na magaling na pag-atake ni Peacemaker sa mga terorista ng government building ay nagtagumpay ang bida na matapos ang lahat ng mga ito. Agad naman na dinisarma ni Chris ang mga bomba sa building at si Kit suot ang Captain Triumph suit niya ay mabilis na pinasabog ang helicopter ng Sons of Liberty sa ere. Sa sunod na eksena sina Agent Bordeaux kasama ang napakaraming Argus agents ay nakarating na sa tapat ng bahay ni Chris. Samantala si Chris pag-uwi sa alternate na bersyon ng bahay nila ay nagpasalamat siya kay Emilia sa text. Pagkatapos ay bumalik na si Chris sa bahay niya habang sina Bordeaux ay naghahanda ng sumugod sa loob. 35 years ago, ang batang Chris kasama sina Keith at Augie ay habang nangangaso ay biglang nakabaril ang ama nila ng isang alien sa kakahuyan. Si Chris naman ay dinampot ang device ng alien bago nila natagpuan sa gubat ang pinto ng quantum unfolding chamber. Sa kasalukuyang panahon ay napansin ni Chris na magulo ang bahay niya. Habang si John na nasa van kasama ni na Bordeaux ay palihim na sinabihan si Chris sa text na umalis ng bahay niya bago sumugod doon ang mga Argos agents. Nagmadaling kinuha ni Chris ang natabi niyang alien device at kasama si Eagle ay agad na umalis sila mula sa likod ng bahay. Ngunit pagpasok ng mga Argos agent sa bahay ni Chris ay mabilis na nahabol ni Judo Master ang bida sa kakahuyan. Kahit palabis na nagulat si Peacemaker sa pag-atake sa kanya ni Judo Master ay buong lakas na kinalaban niya ito. Gamit naman ang magaling na self-defense skills ni Judo Master ay pinigilan nitong makalayo si Peacemaker. Pero sa gitna ng napakainit na bakbakan nila ay kalaunan ay nagawang mapabagsak ni Chris ang berdeng kalaban. Samantala si Red Saint Wild ay nakita si Eagle sa ere pero nang babarilin niya ang agila ay malakas na tinulak siya ni John. Sa kasalukuyang yun ay napansin ni Leota na nasa isang magazine na ang security consulting advertisement niya. Pero ilang saglit ay nakiusap sa text si Chris kay Leota na pick upin siya sa lokasyon niya. Maya-maya nang nagkamalay si Red Saint Wild mula sa pagkauntog sa bato ay nagdahilan si John na inatake siya ng isa pang agila.
Pagkatapos ay inatasan ni Bordeaux si John na i-hack ang security code ng pinto. Sa kasalukuyang iyon ay napuntahan ni Liotta si Chris sa lokasyon niya at sinakay ang kaibigan sa kotse niya. Pinaliwanag ni Chris kay Liotta na gamit ang device na iyon ay kailangan niyang ilipat ang chamber sa lugar na pupuntahan nila bago mabuksan ng mga agents ang pinto sa bahay niya. Nang natanong ni Liotta kung bakit sobrang importante ng chamber ay pinaliwanag ni Chris na dahil doon niya natagpuan ang kapatid at ama niyang mga mahal siya. Nalaman pa niya ng mga tanyag na superhero sila roon na ang top trio. Kalaunan ay palihim na tinawagan si Chris ni John upang sabihan siyang siya ang inatasan ni Bordeaux na ihak ang pinto ng chamber pero pinakiusapan ng bida ang kaibigan na patagalin ang pagbukas niya ng pinto. Sa sunod na eksena pagdating ng dalawa sa Settlers Hills ay agad na pinasok nila ang lumang cabin ng lolo ni Chris. Pagkatapos ay mula sa isang pinto ng cabin ay sinimulang ilipat ng bida ang quantum unfolding chamber gamit ang alien device. Samantala si John ay pinatagal nga ang pag-hack ng security code ng pinto hanggang sa nagtagumpay si Chris na mailipat ang quantum unfolding chamber sa pinto ng cabin. Nang nahack naman ni John ang pinto ay laking gulat na makita ni Agent Bordeaux na isang closet pala ang nasa likod ng pinto at agad na ni-report ito ng babae kay Director Flagg Sr. Sa sunod na eksena ay habang pinagmamasdan ni Chris ang pinto ng chamber ay inamin niya kay Liotta na aksidenteng napatay niya ang alternate na bersyon niya nang papaslangin siya nito na kinagulat ng babae sa kanya. Ilang saglit ay pinapunta ni Chris si Che sa cabin upang palagyan sa kanya ng pinto ang chamber. Sa sunod na eksena ay gamit ang kapangyarihan ni Red Saint Wild ay nalaman niya ang kasalukuyang lokasyon ni Igli at ni Peacemaker. Samantala si Emilia sa likod ng bar ay nakipag-away uli sa isang lalaki pero sa pagkakataon na ito ay magaling na napabagsak niya ang lalaki. Sa kasalukuyang iyon ay inatasan ni Flagg ang mga tauhan niya na kunin ang cellphone ni John dahil wala siyang tiwala sa kanya. Maya-maya ay bumisita si Flagg sa apartment ni Emilia upang sabihing na pag-alaman niyang nilagay siya ni Amanda Waller sa black book na estado. Si Emilia naman ay inis na na-realize na yun pala ang dahilan kung bakit hindi siya natatanggap sa lahat ng mga government agency. Pero nasabi ni Flagg kay Emilia na mababalik niya ang babae sa Argos kung matutulungan niya silang madakip si Peacemaker. Kalaunan ay naisipang pakiusapan ni Chris sa text si Emilia na makipagkita sa kanya at sumang-ayon sa kanya ang babae ngunit agad na sinabi niya kina Flagg kung saan sila magkikita. Kinabukasan ay naghintay si Emilia sa lokasyon kung saan sila magkikita ni Chris habang sina Bordeaux ay nagbabantay sa paligid. Si Chris naman ay sinimulan ng pumunta sa lokasyon. Hindi nagtagal pagdating ni Peacemaker sa parke ay agad na nakisalamuha siya sa mga tao sa paligid upang hindi mabaril ni Judo Master mula sa rooftop ng kalapit na gusali hanggang sa nagawang makalapit ng bida kay Emilia at tinanggal niya ang nakatagong mic nito. Nainis naman si Harcourt sa pagpunta pa rin roon ni Chris kahit pa nag-text siya sa kanya ng warning message pero nasabi ng lalaki na nais niyang malaman kung nagkaroon ba sila ng relasyong mahigit pa sa pagkakaibigan. Nang nasagot ni Emilia na hindi ay kalaunan ay biglang nilapitan si Chris ng mga Argos agents at mabilis na kinalaban niya ang mga ito at si Judo Master ay nabaril ng pangparalisa ang kasamahan nila. Subalit si Agent Bordeaux ay gagamitin na ang cyborg enhancement niya upang mapatumba si Chris pero si Harcourt ay mabilis na inatake si Peacemaker at malakas na sinakal niya ang lalaki upang mawalan ito ng malay. Maya-maya pagpunta ng mga agents kay Chris sa Argos headquarter ay nalaman ni Emilia kay John na isang meta-human cyborg si Bordeaux. Pero dahil malaki ang posibilidad na papatayin ni Flagg si Peacemaker upang makapaghiganti ay sinabihan ni Harcourt si John na irehistro ang pangalan ni Chris sa system ng Argus upang legal na mapalaya siya roon. Samantala si Director Rick Flagg Sr. ay pinasok si Peacemaker sa interrogation room nila upang bugbugin ang lalaki dahil sa matinding galit niya sa kanya. Hindi naman lumaban si Chris kay Flagg Sr. habang pinapaliwanag na labis na pinagsisisihan niya ang pagpatay niya noon sa anak nito. Pero ang Argus Director ay patuloy na ginulpi si Peacemaker sa interrogation room na tila plano niyang tapusin ang bida sa silid. Kalaunan ay nagawang marehistro ni John ang pangalan ni Chris sa sistema nila na kinagulat sa kanya ni Bordeaux at agad na sinabi ito ng babae kay Flagg Sr. Mabigat ang kalooban na pinalaya nga ng direktor si Chris at sumakay siya sa kotse ni Liotta pero inatasan ni Flagg si Judo Master na sundan ang grupo. Sa kasalukuyang iyon ay mag-isang pumunta si Red Saint Wild sa cabin ni Chris at gamit ang malaking punt gun niya ay nagawa niyang mabaril ang agila sa ere. Pagdampot ni Red Saint Wild sa agila ay bigla siyang inatake ng iba pang mga agila ng kagubatan. Makikitang hindi pala si Igli ang nabaril ni Red Saint Wild at nakumpirma ng matanda na ito ang legendary Prime Eagle pagkatapos ay kasama ang napakaraming mga agila ay tinapos ng mga ito ang kalaban. Ilang saglit ay nadala na ni Liotta si Chris sa cabin niya ngunit nasundan sila roon ni Judo Master at ni-report ito ng kalaban kina Agent Fleury.
Kalaunan ay sumulat si Chris ng mensahe ng pagpapaalam sa 11th Street Kids at nakita niya si Iggy na pumasok ng cabin na may dalang isang putol na daliri. Pagkatapos ay nagpaalam si Chris sa text kina Leota bago ilagay ang alien device na ang access drive sa pinto ng quantum unfolding chamber at kasama si Iggy ay pumasok sila rito. Sinundan ni Judomaster sina Peacemaker papasok ng pinto at pagbalik sa cabin ni Leota ay nagsarado na ang quantum unfolding chamber. Nabasa sa papel ni Leota na sumunod si Judomaster kina Chris at dala ang access drive pati na ang liham ay umalis ang dalawa ng cabin. Ilang saglit ay nakarating ang team ni Flag sa cabin na wala nang nadatnan habang si Leota ay binasa sa grupo ang farewell message ni Chris para sa kanila. Pero si Emilia ay nasabing gagamitin nila ang alien device upang maibalik si Chris. Samantala pagbalik ni Peacemaker sa Earth 2 Dimension ay sinama siya ni Kit sa misyon nila bilang ang top trio. Pagkatapos ng misyon ay masayang bumalik si Chris sa Argus headquarter upang hagkan ang bersyon ng Emilia roon. Kinabukasan ay kumain si Chris sa isang diner na naging girlfriend na niya si Harcourt at kasama sina Oggy habang suot ng ama ang Blue Dragon suit niya. Samantala dahil walang record ang Argus ng address ni Chase ay napagdesisyonan ni Emilia na ilipat sa bahay ng binata ang quantum unfolding chamber. Nakasalamuha sa loob ng grupo ang ina ni Chase at pinasok sila ng binata sa kanyang sekretong silid kung saan niya tinabi ang mga droga at perang nakuha niya sa mga kriminal mula sa pagiging vigilante niya. Dahil naman nakita ni Leota kung paano gamitin ni Chris ang access drive ay ginamit ng babae ito sa isang pinto ng silid upang doon nila mailipat ang quantum unfolding chamber. Nag-release ng malakas na shockwave ang pinto at tumalsik sa mga damit ng grupo ang droga ng silid pero napansin nilang nagtagumpay si Leota na malipat roon ang dimensional chamber. Pagpasok sa loob ay nakakita ang grupo sa tabi ng maraming Peacemaker helmet at pinasok nila ang pinto papunta sa dimensyon ng Earth 2. Ngunit biglang nakasalubong nila si Keith at habang nagtatago ang iba ay nagdahilan si Emilia na pinakiusapan siya ni Chris na dalhin sa Argus ang snow globe na yon at sinamahan siya ng lalaki papunta sa opisina. Maya-maya pagdating nila sa Argus headquarter ay biglang napansin ng aso ng mga bantay ang droga sa damit ni Harcourt at habang dinadala siya sa kustodiya nila ay nakita sa daan ni Peacemaker ang babae. Kinausap ni Chris si Emilia sa isang interrogation room at nalaman niyang nagpunta ang grupo roon upang ibalik siya sa kanilang dimensyon pero hindi maiwanan ni Chris ang buhay niya roon kasama ang pamilya niya. Samantala si Vigilante ay pumunta sa bersyon ng bahay nila ng Earth 2 at masayang nakaharap ng binata ang bersyon niya ng dimensyon na yun. Sa sunod na eksena ay ni-report ni Agent Fleury kay Flag Sr. na nawawala sina Harcourt at John pati na si Judomaster. Kalaunan ay naisipan ni Flag na bisitahin si Lex Luthor sa Belle Rive Penitentiary at nabanggit niya rito ang tungkol sa dimensional portal ni Peacemaker na nalilipat nito sa ibang lugar. Pagkatapos ay nakiusap si Flag kay Lex na tulungan silang mahanap ito at ipapalipat niya siya sa kulungang may mababang seguridad na sinang-ayunan ng lalaki. Sa kasalukuyang yun matapos maging negatibo ang drug test result ni Harcourt ay pinalabas na siya ng silid ngunit kasama si Chris ay napansin nila sa opisina na may logo ng Nazi ang flag ng Amerika. Sa sunod na eksena ay naisipan ni Leota na lumabas ng bahay ni Chris subalit biglang hinabol siya ng mga tao sa paligid dahil sa pagiging black niya. Samantala si John ay nakita ni Oggy sa kusina ng bahay at mabilis na sinaksak nito ang kaliwang kamay niya. Si Leota naman ay napilitang tumakbo sa kalapit na bahay at napadaan siya sa isang swimming pool pero si Judomaster ay kinoryente ang mga taong humahabol sa babae habang nasa pool ang mga ito. Pagkatapos ay nagtago ang dalawa sa isang bahay na walang tao at nasabi ni Judomaster na naawa siya kay Leota kaya niya niligtas siya. Samantala ang Chase ng Earth 2 ay pinaliwanag sa Chase ng Earth 1 na mula nang nakontrol ng Nazi ang buong mundo noong World War II ay bawal na ang mga black o bisexual sa lipunan at tanging ang Sons of Liberty lang ang tumaliwa sa kanila. Hindi nagtagal ay pinadakip ng Emilia ng Earth 2 ang Emilia ng Earth 1 sa mga security guard ng building pero kasama si Peacemaker ay kinalaban nila ang mga ito. Nang biglang hinarang ang dalawa ng iba pang guard sa lobby ay ginamit ni Chris ang jetpack niya upang makalabas ng building at sakay ng Peace Cycle ay tumakas sila ng lugar. Sa sunod na eksena ay nakipagkita sina Flag sa nabilangguring tauhan ni Lex na si Happersen at dinala nila ang lalaki sa dating communications hub ng Luthor Corp. Pagkatapos ay mula sa isang computer ng hub ay nalaman ni Happersen ang bagong lokasyon ng dimensional chamber ni Chris. Sa kasalukuyang iyon ay ginapos ni Oggy si John bago makauwi ng bahay si Keith at pinaliwanag ng ama na malaki ang posibilidad na patay na ang kapatid niya at ang Chris na kasama nila roon ay galing sa ibang dimensyon. Kaya't dapat nilang pigilan si Chris bago pa nito mabunyag sa publiko ang tungkol sa quantum unfolding chamber nila.
Maya-maya nang biglang na-corner sina Peacemaker at Emilia ng mga pulis ay mabilis na pinasabugan nina Blood Dragon at Captain Triumph ang mga kotse ng mga pulis at pinagbabaril nila ang mga ito bago makalayo. Pagkatapos ay dinala nina Ogie ang dalawa pabalik sa bahay nila at doon pinaliwanag ni Chris sa mag-ama kung paano siya napunta sa dimensyon nila at kung paano niya aksidenteng napatay ang bersyon niya ng mundong yun. Pero pinili ni Chris na manatili sa Earth 2 upang maranasan na makasama sina Keith. Naniwala si Ogie kay Chris at napagdesisyonan niyang ibalik ang grupo sa dimensyon nila sa kondisyong hindi na sila babalik roon. Kalaunan ay ni-request ng mga pulis na hanapin si Chris sa bahay nina Ogie pero tumanggi ang matanda sa kanila. Sina Leota at Judo Master naman na nagpaplanong pumasok sa bahay nina Ogie ay biglang nilapitan ng dalawang vigilante. Pagkatapos ay pagpasok ni vigilante sa bintana ay mabilis na inatake niya si Ogie. Dahil nakarinig ng ingay ang mga pulis ay agad na pinasok nila ang bahay habang ang grupo ay nagmadaling umalis sa silid. Kinalaban ng dalawang vigilante ang ilang mga kapulisan na sumugod sa bahay at magaling na napatumba nila ang mga ito. Subalit dahil sinisisi ni Keith si Chris sa mga nangyaring masasamang bagay sa kanila ay galit na inatake niya si Peacemaker. Pero mabilis na inatake si Keith ni Igli at sinaksak siya ni vigilante sa tagiliran bago pinigilan ni Chris ang grupo sa pag-atake sa kapatid. Kahit palabis na nalungkot si Peacemaker sa sinapit ng mag-ama ay napilitan siyang sumama sa grupo paalis ng Earth 2 bago pa sila maabutan ng mga pulis. Pagbalik ni Chris sa silid ni Chase ay sinarado niya ang chamber gamit ang alien device ngunit paglabas ng grupo ay naharang sila ni Flag Sr. Napilitan naman si Peacemaker na ibigay kina Flag ang access drive at sinabing pinuntahan siya ni Judo Master upang maibalik roon at nagpadakip ang bida sa mga agents. 1 month ago noong sina Chris at Emilia ay masayang kumain sa isang diner. Pagkatapos ay naglakad sina Chris sa kalapit na pier at nakakita ang dalawa sa di kalayuan ng rock concert ng bandang Nelson na nasa isang malaking bangka. Habang nag-e-enjoy ang dalawa sa konsyerto ay biglang nahalikan ni Chris si Emilia subalit agad na nagpanik ang babae at inalisan siya nito. Sa kasalukuyang panahon, ang team ni Director Flag Sr. kasama ang team ni Lex Luthor ay habang nasa Communications Hub ng Luthor Corp ay pinag-aaralan nila ang Quantum Unfolding Chamber ni Chris o ang QUC. Sina Emilia naman kasama ang iba pang Argus agents ay inatasan ni Flag na subukang buksan isa-isa ang mga pinto ng chamber. Ilang saglit pagpasok ng grupo sa isang pinto ay biglang inatake sila ng napakaraming alien imps at matapang na kinalaban ni Harcourt ang mga ito habang ang iba pang agents ay pilit na hinila sila pabalik ng chamber subalit napansin nilang nasawi si Agent Klein sa pag-atake ng mga nilalang. Samantala si Leota ay kinumbinsi si Chase na gamitin nila ang ilang pera sa sikretong silid niya upang mapiyansahan nila si Chris mula sa kulungan. Kahit naman galing sa mga kriminal ang mga pera ay mabigat ang kalooban na sumang-ayon si Chase kay Leota at maya-maya ay napiyansahan ng dalawa ang kaibigan nila sa kulungan. Pagkatapos ay habang pinatira ni Flag Sr. sina John sa bahay ni Peacemaker ay malungkot na kinuha roon ni Chris si Igli at kasama ang Agila ay pansamantalang nanatili ang bida sa isang motel. Sa sunod na araw ay patuloy na nagbukas sina Emilia ng iba pang mga pinto ng QUC at nang biglang napasok ng grupo ang isang pinto na naglalaman ng dambuhalang black hole ay labis na natuwa si Luthor na mabalitaan ito kina Flag. Subalit karamihan sa mga kasamahan ng grupo ay nasasawi sa mga napapasok nilang mga pinto ng Quantum Unfolding Chamber. Habang natutuwa sina Flag sa paggalugad ni Harcourt sa mga pinto ay nawawala na rin ng tiwala sina Bordeaux at ang mga miyembro ng team ni Flag sa kanya. Isang araw ay napasok ni Emilia ang dimensyon na katulad sa mundo nila na may malinis na hangin. Sa sunod na eksena kasama si Agent Bordeaux ay pinaliwanag ni Flag sa US Defense Secretary na si General Mori na ang nadiskubre nilang mundo na tinawag nilang Planet Salvation ay nagawang mailipat ng team ni Luthor sa ibang pinto upang direktang makapasok sila rito nang hindi dumadaan sa QUC. Ito ang gagamitin nilang kulungan para sa mga kriminal na meta-human upang habang buhay na matanggal na ang mga ito sa planeta nila at upang mapanatili ang kapayapaan ng mundo. Kahit naman bahagyang nagdududa ay sumang-ayon na rin si General Mori kay Flag. Maya-maya ay binunyag ni Bordeaux kay Harcourt na ang mga kasamahan nila ay binuwis ang mga buhay upang makapaghanap lang pala ng kulungan ni Flag na sa tingin ng babae ay hindi tama. Pagkatapos ay kasama si Leota ay nagplano ang tatlo. Kinabukasan ay habang nagkukwento si John sa team ni Luthor ay in-access ni Bordeaux ang system ng Communications Hub upang malaman nila ang lokasyon ni Chris. Ilang saglit nang pinuntahan ni Leota ang lokasyon ni Chris ay agad na lumayo siya sa kanila pero pinigilan siya ni Vigilante at kinuryente siya nito ng taser gun. Malungkot na inamin ni Chris sa mga kaibigan na tila sinumpa siya dahil lahat ng mga mahal niya sa buhay ay napapatay niya. Pero pinaliwanag ni Leota na sinabihan siya noon ng ama niya na makipagsuntukan kay Keith at inatasan siya ni Waller na tapusin si Flag Jr. na ginawa nga niya kaya niya napatay ang mga ito.
Alam ni Chris na dapat ay hindi siya nagtungo sa Earth 2 pero ginawa pa rin niya na nagdahilan ng pagkapahamak ni Aogi. Ang kailangan lang ni Chris ay magpakatotoo sa sarili upang hindi mapahamak ang mga mahal niya sa buhay. Dagdag pa ni Leota na sa katunayan pa nga ay tinulungan ni Chris ang grupo na maging mas mabuting tao sa maraming paraan. Sumang-ayon si Chris sa mga kaibigan at paglabas nila ng motel ay natanong niya kay Emilia kung nakaramdam rin ba siya ng pagmamahal noong nagkahalikan sila sa bangka. Nang sa wakas ay inamin nito ni Emilia ay labis na kinatuwa ni Chris ang nalaman. Makalipas ang isang linggo ay ginamit ng 11th Street Kids ang limpak-limpak na mga pera ni Vigilante sa hideout niya at kasama sina Agent Bordeaux ay nagpatayo ang grupo ng sarili nilang intelligence agency na tinawag nilang Checkmate. Isang araw ay biglang nakidnap si Peacemaker ng mga Argus agents at dinala siya sa communications hub ng Luthor Corp upang ipasok ang bida sa Planet Salvation, na peke pala ni na Flag ang pirma ni Chris upang magboluntaryo siya bilang unang bilanggo ng Planet Salvation at mabilis na sinarado nila ang pinto ng dimensyon, subalit ilang saglit ay nakarinig si Peacemaker ng ungol ng mga halimaw sa di kalayuan. Dito na nagwawakas ang astig na istorya ng palabas mga Juan. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.